ang buhay sa Panginoon is a life of discipline for us to become a better person. I don't know how many of us like or dislike the word discipline. You either hate it or love it. Alin sa dalawa? Yakapin mo, mahalin mo ang disiplina o kasuklaman mo. Ayaw natin ng disiplina. At yan po ay nakikita doon sa buhay ng mga tao. Kapag walang discipline, ang kasunod po niyan ay chaos, kaguluhan. O, tingnan niya sa ibang bansa. Sa bagay, sa atin, nung bata ako, nakita ko, nakalagay doon sa pader, no? May nakalagay nung araw lagi, sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Eh, merong isang nag-joke na ewan ko kung urban legend lang ito, no? Sinabi ng isang host, TV host ng araw, sa ikauunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. Ay, totoo naman. Pinagbisikleta daw siya doon sa Krami. Ang tatay ko, naalala ko noon, umuwi ng alas 12, na-curfew. So, gamas sila ng damo doon sa Krami. Bakit? Walang disiplina. Tumawid sa tamang tawiran. Saan tumatawid? Sa C5. Yung araw, may nakalagay dyan bawal tumawid, nakamamatay. Sinundan na nga may namatay na. Ay dapat ilagay ito sa kasunod, susunod ka na. Wala pa rin. Bawal to. Magtapon ng basura sa tamang tapunan ng basura. Saan tinatapon ng basura? Sa kabilang fence ng kapitbahay mo. Bawal. Ngayon lamang sa mga motorista, no? Lalo na yung mga jeepney. No? Stop na, red na. Kasi dapat yellow pa lang. Medyo minor ka na naka-red na. Diretso pa yan. Nangyari. Nagka-aksidente. Kasi nga, walang disiplina. Itong linggong ito ay very popular. Ito pong ating MMADA na si Gabriel Go. Yan. Sikat na sikat. Maging sa mga estudyante, mapakuha pa. Ang ginagawa niya kasi ngayon, clearing operation. Kasi nakikita natin, tumatak na sa atin yung kawalan ng disiplina. Nawalan tayo ng disiplina. Saka nakakita, no? Kaya nagta-traffic, ang mga tao hindi naglalakad sa sidewalk. Ang mga tao ay nasa karsada, kaya nagta-traffic. Ang mga public utility vehicle ay nagsasakay, pumapara at saka tumitigil sa gitna ng karsada at hindi tinatabi. Tapos sa mga tao naman, papara kahit hindi doon sa bus stop. Ang ginawa niya, pinagsisitan niya yung mga mga nasa bangketa, ginawa nila kasi ginawa nila extension ng bahay nila. Ginawang talyer, ginawang tindahan, ginawang palengke, tinanggal. Ngayon, ang kawalan ng disiplina dyan, tinanggal, kinuha na nga yung mga gamit, pera na yung paninda. Kinabukasan, bumalik uli, matigas ang ulo. Pinaalis uli. Kinabukasan, babalik uli. Walang disiplina. Ngayon, either you hate Gabriel Go or you love him. Mahusay naman kausap, hindi napipikon agad. Pero pagka nag-declare siya ng authority, wala sila magagawa. Kasi yung mga may mali at may kasalanan, sila pa ang galit. Walang lisensya, walang helmet. Tapos ang pangatwiran bakit? Nasa po kayo? Bakit kayo? Nakikipagsagutan ng ganon. Ikaw na nga ang mali. Di ba? Wala kang lisensya. Ang lakas na loob. Meron pa nga. Sabi, magkano ba ang dapat namin bayaran? Pag-usapan na lang natin ito. Sabi, hindi ho pwede. Wala ho kami resibo rito. Pag pinagbigyan kayo, pagbibigyan namin lahat siya, magpo-compromise. Di ba? Meron ganun. Ako naman po meron pa nga nagsabi, ako po member ng CIDG, ako po ganito, doktor po ako. Hindi po yun ang pinag-uusapan, sabi niya. So, kaya kahit mayaman ang may-ari ng kotse, tinaw yung mga kotse.
Nung isang araw, na-clamp po ako doon sa amin. Kasi may bibili lang ako doon sa convenience store. Pumarada ako doon. Wala naman nakalagay na no parking. Eh, mahigpit din pala ngayon kahit hindi sa NCR. Paglabas ko ng convenience store, nakita ko nakaklam. Hinahabol ko yung mga ay, barangay San Isidro. Oh. Eh, hindi na nila kilala yung sakyan ko kasi kilala nila yung adventure eh. Ay, si Pastor pala yun. Hindi na, naku, buti pala, hindi tayo nakaalis agad. Tatanggalin po namin. Pero hindi dahil sa sinabi kong ako'y taga-barangay, eh hindi na dapat ako hulihin. Ngayon, mali ko yun, tatanggapin ko. Eh kaso nung makita na hindi pa sila mahal, ay si Pastor pala yun, kanya pala yun. Oo, may blinker yan eh. Naku. Eh di, salamat na lang ako dahil ako naman hindi ko alam, pero hindi ako nakiusap. Ngayon, sila mismo na lang nagtanggal. Kasi yon ay hindi naman corruption yun. Iniradyo agad sa kapatid ko. Si Pastor po, nakuha namin. Tanggalin. Dito lang naman pupunta sa barangay. Eh kasi itong kinaklam at saka tinoto nitong sina Gabriel Go, doon sa Marikina, sa Tiptupana. Doon ang impounding. Yung iba nga, wala nang bayad. Basta kunin mo lang yung motor mo doon. Ayaw, nagagalit sila. Bakit? Wala ba kaming karapatan? Wala kang karapatan. Wala kang lisensya, wala kang helmet. Wala ka sa tamang paradahan. Disiplina. Ang nagdudulot ng kaguluhan sa buhay natin. Kaya ang Panginoon ay makita natin ay meron siyang ginagawang pagdidisiplina sa lahat ng kanyang mga anak. Sino rito ang hindi na disiplina ng kanyang mga magulang? Lahat na lang ng gusto mo nasusunod. Eh, karamihan kami noon na gulpi kami. Nakatikim kami ng palo. Ngayon kasi, huwag mamamalo. Violence daw yun. Pero sabi ng Bible, ang pinalo, tumitino. Lahat naglalatay. Ha? Kahit teacher ko, pinapalo ako. Sakit ko sa likod yung stick na gano'n. Oh, teacher yun, hindi ka pa mag- ngayon, sinuktan po ako ng teacher. Sino yan? Oh, gano'n na, no? Sa mga, lalo na sa private, di ba pwedeng gawin. Eh, kami sa public kami. Kami ang naglilinis nung room, lahat. Lahat yan. Oh, disiplina. Pagka flag ceremony, inabot ka doon sa may, hindi ka pa umabot sa eskwelahan at narinig mo ng tumutugtog, tumayo ka. Diretso. Ngayon, hindi. Nagpapag ceremony, ang mga tao, naglalakad. Wala kaming pakialam dyan. Noon po, ganun kami, kahit nasan ka, na halos hindi ka layuan sa eskwelahan, kami po ay pinatatayo ng matuwid. At nanunumpa, panatang makabayan. Buong puso. Kaya nga namin kabisado yun eh. No? Eh ngayon hindi. Ngayon ay puro rights nila, rights. Yan. Ganyan din sa Amerika, lalo na. So, ang anak ng Diyos ay sadyang sumasailalim sa kanyang pagdidisiplina. In Hebrews 12, dito, bilanggit na kanyang pinapalo. Hindi pinarurusahan. Kanyang pinapalo. Kasi wala nang condemnation eh. Hindi na tayo uhusgahan balang araw sa Great White Throne Judgment eh. Tayo ay, dito pa lamang, ay hinusgahan na ang ating kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa krus. At tayong lahat ngayon ay dinidisiplina bilang anak. Ngayon, kung hindi ka dinidisiplina ng Diyos, baka hindi ka anak. Baka anak ka ng kapitbahay. Wala na yata namamalo ngayon, ano? At ngayon, yung anak ang namamalo yata ng magulang. Baliktad na, ano? Ang hirap magpalaki ng magulang. Ngayon, gano'n. Pero nung araw, tahimik ka lang. Pag may kausap na matanda, huwag kang sisingit. Huwag kang makikinig. Doon ka. Ngayon, hindi. Iba na ngayon. No? So, yun ang kaibahan. No? So, sabi ko nga ngayon, doon sa mga nagbabalak magmaneho ngayon, iba na ang pagmamaneho po ngayon. Ang gulo. Noong araw, hindi naman ganun.
Eh, nung araw kami, nagmumotor kami, walang helmet, kung saan kami nakakarating, kahit saan ka pumarada, hindi magulo. At pinatutupad din ang batas naman noon. Nakikipaghabulan kami doon sa mga hagad. Alam niyo ba yung hagad? Ha? Yung, yung patrol, yung mga nakamotor. Oh, highway patrol, hagad sa amin yun. Hindi higad, ha? Hagad ang tawag namin sa Taytay doon. Nagpapahabol kami dyan. So, ganoon ang mga anak ng Diyos. Kasi nga, ay anak tayo, concern siya, ayaw niyang gumulo ang buhay natin. Hindi tayo pinaparusahan. At kapag tayo nagkasala, tayo ay merong consequence, part of the discipline. Na hindi lang magdusa ka, kundi matuto ka. Oh. Matuto ka. So, ganoon ang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita. Kasi ang kanilang wala na silang sa ayos wala na sila eh. Nung sila nasa Ehipto sa loob ng 400 taon, ang disiplina nila ay yung disiplina under do sa kapangyarihan ng Ehipto. Pero yung totoong disiplina sa katawan, sa pananampalataya, sa paniniwala, at sa mga kautusan, ay halos nalimutan na nila lahat. So, Hebrews 12, upang tayo ay umayon sa kanyang takdang panahon. Tinatawag natin God's timetable. So, maaaring tayo dumadaan dyan. Madalas kasi wala tayo sa timing. Wala tayo sa timing. Sa Panginoon, wala tayo sa timing. Minsan, alin sa dalawa, nauna tayo o nahuhuli tayo sa Diyos. Marami nauuna kaysa nahuhuli. At sinabing nauna, inuunahan mo ang Panginoon. Gumagawa ka kagad ng paraan mo, palpak naman yan. So, ang Panginoon, let's do it my way. O, hindi si Frank Sinatra. Kilala niyo pa ba si Frank Sinatra? Dahil dyan sa my way na yan, may nagkaroon ng patayan, ha? Dahil sintunado, pinatay. Okay. Wala sa timing. Madalas nauna, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, nahuhuli. Yun. Nahuhuli naman pagdating sa gawain ng Panginoon. Paul firmly believed that things could happen to him if God permitted, pinahinturutan, them to happen. He was also convinced that God would not permit meaningless things to happen to him. Walang pinahihintulot ang Panginoon ng mga bagay na walang kwenta para sa buhay mo. Maaaring sa atin, ito ay walang kwenta, pero sa Panginoon, sa takdang panahon, merong kwenta lahat. Kaya ngayon, merong pang kwento. Sabi ni Paul, if God permitted them to happen, God will not permit meaningless to happen. He always look for a divine purpose. Lagi siya nakatingin doon sa ang bawat pangyayari ay according to His divine purpose. Bakit? Nasa kulungan siya eh. Oh, and then tingin natin, wala siya sa tamang lugar. Kasi ang kulungan ay para sa mga mamamatay tao, sa mga nagdanakaw, pinaparusahan, kinukulong. Ngayon nga, hindi na talaga correctional eh. Kaya nga mayroong correctional eh. Para i-correct yung mali. Kaya mahirap mag-abogado dahil pag nag-abogado ka, ay itutuwid mo ang mali o mamaliin mo ang tuwid. Siyempre, karapatan niyang gawin yun kasi yun ang trabaho niya. Magtanggol ayon sa batas. So, ganoon ang nangyayari. Wala siyang pinapahintulot sa bawat araw, oras sa buhay natin na walang kwento. Ang lahat ng ito ay merong divine purpose in all that took place. Lahat ng bagay, maliit man o malaki, ay mayroong layunin ang Panginoon. Na balang araw, ikagugulat mo na lamang. Akala mo ang lahat ng yun ay kamalasan.
O maaaring katigasan ng ulo, kaya nandiyan ka, under ka ng discipline, yung nga, tinatawag na disciplinary action. O, ang light of the world, meron tayong ganyan. Merong disciplinary action. Ngayon, hindi na masyado napapractice yan, lalo na sa ibang mga churches. So, sa council ng Light of the World, yung para sa pastor na lang. Sino magdidisiplina sa mga miyembro? Yung pastor. Kaya dapat disiplinado ang pastor. So, in Paul's day, the Roman prison was a joyless. Ang piitan, ang kulungan, during that time, di katulad ngayon, meron ng mga bilyaran sa loob ng kulungan, merong TV, gano'n. Doon wala. Kaya doong araw, talagang it was a joyless place of darkness. Bilhin mo yun, kakain ka doon, ang init-init. Paano ka matutulog doon? But his letter speaks, habang sumusulat siya doon sa loob ng pitan, sumulat si Pablo patungkol doon sa kagalakan. Sabi dito, but his letter speaks repeatedly of joy. Be joyful. Rejoice, ang sabi niya. Sino magre-rejoice kung nakakulong ka? His letter proclaims that in Christ, in every Christian has victory over all circumstances of life. Talaga makita mo na yun ay victory. Pero pag tinignan mo, parang negatibo eh. Bakit nakakulong? Hindi siya dapat naroon. Dapat nasa church siya. Kung hindi nakulong si Apostol Pablo, baka wala tayong binabasa ngayon ng epistles. Nakakulong siya, ibig sabihin, hindi siya mapipigil. Ang kalayaan ay wala doon sa paglaya, doon sa rehas, kundi doon sa kalayaan ng ating spirito. Kaya nga si Doc Jose Rizal, nagsusulat siya, yun ang panlaban niya. Mas makapangyarihan yung kanyang pen kesa doon sa armas. So, nakapagsulat siya tungkol sa joyful life. Biluin mo sa loob ng kulungan, ang inspiration mo ay joyful. Paano ka nakakita ng ganon? Ibig sabihin na nun ay merong victory over the circumstances of life. Napagtagumpayan mo. Nakapag-rejoice ka. Nanatili ang galak, maaaring hindi ka masaya. Pero sila umawit pa ng papuri. So, ayun, nakalaya sila. At dahil doon, naligtas yung warden. Biri mo, kailangan pang makulong at lumindol para lamang maligtas yung warden. At ang kanyang sambahayan. So, minsan may mga pangyayari sa buhay natin na ganyan. So, marami sa atin dito nakakilala sa Panginoon doon sa kalagitnaan ng mga kawalang kwenta at kamuhi-muhing mga uri ng karanasan sa buhay. Dahil doon, nakapasok ang Panginoon. Right? Kasi kung maayos ang lahat ng bagay, hindi mo naman mapupula ang Panginoon eh. Hindi ka, ngayon, iiyak tayo ng iiyak. Lord, dapat. Kaya imimit ka ni Lord at the crossroads of your life. So in verse 13, he talks about my bonds. Yung aking kadena. The chains that bound him to this prison wall. He regarded his chains as God sent chains. Yung chain niya ay full of purpose. Ibig sabihin, galing sa langit. Yung kadenang bumabat sa kamay niya ay parang isinugo ng Diyos para sa kanya. Para gamitin yung chains na yan for a purpose. It teaches many things. Una, sa buhay Kristiyano natin, marami tayong mga dahilan at makikita natin bakit ano itong uri ng mga discipline. Kadalasan, talagang negative nga eh. Pagka ito ay pinreach mo, discipleship, discipline, aayaw mga tao.
Di ba sa eskwelahan, ayaw natin ng mga bawal-bawal, ganyan. Kasi nga, magra-rally ang mga yan. Kasi, parang bang pinipigilan tayo sa ating pagkilos at malaya ang pamamahayag. Yan. Number one, the discipline of delay. Dinidelay ng Panginoon yung mga dapat na mangyari. Katulad ng promise land. Ang lapit-lapit lang nun eh. Pero dinilay ng Panginoon bago sila makarating doon. Dinisiplina muna sila. Sa kanilang pagkilos, paghahangad, pagkilala sa Diyos, dinisiplina sila. So, nag-delay ng 40 years. Agal nun, isang henerasyon yun. Kaya nga, lahat ng unang batch doon sa wilderness ay mga nangamatay na. Ibig sabihin, lahat ng gawa ng laman ay pinatay doon sa wilderness bago ka makarating doon sa promised land. Ganon din sa langit. Papatayin dito lahat ng ating mga kasalanan. So, ang nakalagay dito, there were so many people to teach and train to motivate and mobilize. So much to be done and so little being accomplished. Alam nyo ba na kahit nga ngayon, dapat magkakaroon daw ngayon, ang bawat isang driver, lalo na itong mga motorista, ng mga nagbumotor, na magkaroon ng testing sa mental, psychological, lahat. Dadaanan pati yung tamang pagmamaneho. Ngayon kasi kahit nga lang, basta nakapag-drive lang ng motor, kahit na anong gagawin niya yun. Walang helmet, walang lisensya, basta makapag-drive lang. Ngayon, may 1,000 ka, makakabili ka na ng motor eh. O so, dumami nakamotor. Kaso nga lang, nagulo ang trapiko. O overtake sa kanan, kahit may nakasenyas na. Tapos, pupunta sa unahan at doon sila maghihintay ng green light doon sa pedestrian. Hindi nila alam na dapat na pedestrian, hindi dapat siya daanan ng tao yan. Hindi nila alam eh. Walang disiplina. Kaya natawag sila tuloy kamote. Oh. Hindi lang ng mga nakamotor, pati mga motoristang mga nakakotse, gano'n eh. Lalo na yung mga public. Kamote. Basta na i-rehistro sa sakyan, marunong mag-drive, nag-drive. Dati may testing pa yan sa LTO. Oh, tuturuan ka. Sa motor, meron din. Ngayon nga, yung huli kong exam sa lisensya eh. Sa motor yung iba doon eh. Hindi na ako nagmumotor eh. Nakalagay doon, bakit may basket ang motor? Ganyan. So, dapat sumingit ang mga motor. Ngayon, hanggang kahit saan yan, masikip man, sisingit yung mga yan, mapunta lang sa unahan. Magka-counter pro yan. Pag binusinahan mo, galit pa. Ikaw pa ang masama sa kanila dahil hindi mo sila pinagbigyan. Walang disiplina. Ngayon ba, nung araw kasi ako, natuto ako magmaneho, hindi ako natuto sa driving school. Kaya nung una ako magmaneho, 13 years old, hindi pa ako allow maglisensya, dinadrive ko ang sasakyan nang walang disiplina. Hindi ko alam kung ano yung no overtaking. Hindi ko alam kung ano yung stop sa pedestrian. Sa big box, hindi ko alam. Basta makapagmaneho lang ako. Kasi nga, hindi naman ako nag-driving school. 13 years old, nagmamaneho. Tinatakas pa ang kotse. Anong alam ko? Paandarin lang ang kotse. Wala akong pakialam sa mga bawat sasakyan nasa paligid ko. Walang courtesy. Di ba yung gano'n, sinasara nila yung exit and entrance exit. Oh, pag nag-traffic yan, dapat hindi mo sasara yung daanan. Okay, basta yung daanan, okay, mayroong likuan ng kaliwa doon. Hindi mo dapat bubuntot doon sa kabila. Gawin mo yan sa Subic. Yari ka doon. Kaya ako nahuli ako doon. Wala akong disiplina eh. Bawal tutok doon, tutok. Oh. So, sa kawalan disiplina, araw-araw may na-aksidente sa motor at sa kotse. Araw-araw. Ang mga tao ay galit na galit pagka nagmamaneho.
Eh, ngayon, nagbilihan ng kotse ng mga tao eh. Nagbura kasi. Dapat talaga taasan ng tax niya katulad Singapore eh. Pero dapat ayusin muna ang transportation. Disiplina talaga. Sa Singapore, pagkamat nung araw, ang model nila, ang Pilipinas, ngayon, ang nangyari sa kanila, disiplina. Bawal doon. Bawal ang kurat. Bibitayin ka eh. O de, nagdisiplina sila na kahit na 100,000 lamang o 100 milyon ang ninakaw mo, pwede ka na sa death penalty. Eh dito, walang disiplina. Eh, ako naman yung pag nakulong makakalaya uli. Nandiyan naman ang mga bossing ko. Oh, nakakalaya uli. Yung snatcher, nahuli mo. Pagdating nun, walang magsampa ng reklamo, lalaya uli. So, ganoon ang nakita dito ni Paul, no? It would be easy for him to become bitter. Pwede siyang mag-complain at maging cynical about the providence of God. When we say providence, it's all about His provision and sovereignty. But instead, he learned valuable lessons inside the prison. Marami siyang nakita. Alam niyo ba, maraming mga na-born again na mga nakulong? Yan, sina Brother Butch Belka, na guest natin nung araw yan sa Makati. Yan, mga sina Arrienda. Yan, sino ba yung Pariñas? At saka, sino ba ito? Yung kamag-anak ni Singson, na-born again din yun eh. Marami na-born again sa kulungan. Bakit? Kasi doon, makakapag-isip ka. At doon, makakausap ka ng Panginoon. Kasi dito, pag ikaw ay malaya dito sa physical, hindi mo papansinin ang provision ng Panginoon, ang providence ng Panginoon. Wala sa iyo yung halaga. Pero pag ikaw nakakulong daw, wala kang kausap, bawat minuto sa iyo ay parang 1 oras. Naku po, wala kang ibang pwedeng kausapin doon, kundi ang Diyos. O kaya yung mga kasamahan mo doon. So makakapagmuni-muni ka. So doon, na-encounter nila ang Lord. Gusto niyo pa bang makulong? Para ma-encounter natin? Hindi. He learned that God always works according to His own schedule. Ang Panginoon merong proper time, in the fullness of time, in proper schedule, meron kang tamang oras at timing ang Panginoon. Sa eksakto yun. Hindi nagkukulang. Yun ang kanyang schedule. Eh, binabago natin ang schedule. Nung araw, nung ako'y nag-enroll first sa USD, ako ay nasa black section. At sabihin, yung full load ako lagi, 21 units. Isang klase kami, kaya magkaklase kami, magkakasama kami sa mga subjects. Pero nung tumagal, naging international, kumuha na lang ako ng isa sa second year, 3 subject lamang. Pinapaikot-ikot ko lang yon. And then, kukuha uli, dahan-dahan, para madoktor ko yung aking allowance. Nag-enroll pa, tapos apat na subject lang pala in-enrollan mo. Ang galing mo. Tapos pag nangamote ka sa pagtatrabaho mo, sayang, absent ako doon. Nung araw kami, may Spanish, high school pa lang, hanggang college. Parang hindi ko yata napakinabangan yun eh. Porque. Hindi ko napakinabangan eh. Ngayon, inalis na yon. Meron pa bang Spanish? Spanish bread meron. Ay, nako. Mahirap talaga yan. Kaya kinakailangan merong kang disiplina. And then, but instead, he learned valuable lesson. Meron kang matututunan na may mga bagay na mahalaga. Kasi minsan ang ating mga natutunan ay mga bagay na hindi mahalaga. Lalo na ngayon sa information ngayon. Hindi mo na alam kung anong totoo. Oh, kung babagay ka dyan sa makikita mo araw-araw sa social media, eh, malilin lang ka. Maloloko ka, magugoyo ka. Parang totoo. Eh, inedit na lang yun. Video eh, hindi totoo yun. Hindi.
Scripted yan. O, mga ganun ba? He learned that God always works according to His own timetable. And there are detours. Di ba minsan merong biyahe na ginagawa ang EDSA. Yan. I-rehabilitate po ngayon yan. So, detour. Liko kayo lahat dyan. Sabayin niya, liko kayo lahat dyan. Merong detour. Bakit? Hindi ka pwede pa dumaan doon. May inaayos lang ang Lord doon. Kaya, ililis ka muna. Pero sundin mo, parang waste. Yan. Ililis niya muna yung tinatawag na detour or rerouting. Rerouting. This was sorry for some inconvenience. Yan, di ba? And pagka naman sinabi, okay, business as usual. So may mga nakalagay naman, may mga nagsosorry pa nga, nakalagay, sorry. Oh. Pero ikaw, buwisit ka na kasi traffic na, ihi ka na. Oh. Talagang inconvenient, ano? Kaya ngayon, nagtayo ng maraming convenience store. Para man lang kung saan ay medyo maganda-gandahan ka naman ng pakiramdam mo, ano? So ngayon, gano'n na ngayon. Nung araw kami, sari-sari store lang, lagi. Ngayon, pa-convenience store pa. One of the great Christian discipline is learning to move at God's speed and in the direction of His movement. Mahirap sabayan ng Panginoon. Kasi marami tayong mga aangal tayo sa ibang mga bahagi. O, para saan to? Ang dami kang question eh. O, ito, ano to? Para saan to? Mga magulang, chinecheck nyo ba ang card ng mga anak ninyo? Para saan itong subject na to? Para saan yan? Pag hindi mo chinecheck yan, baka nabubudol ka rin. Ha? Kumuha ng 5 subject dapat 10. Yun lang ang kaya ko wag ganun ba? Ngayon kasi ito gusto ko walang basagan ng trick. Ito gusto ko Gusto ko to, gagawin ko to. Oh. Kaya mabuti ba nung araw, ibalik sa atin yan nung araw, kahit sa ibang bansa, pagdating ng 18, lahat kayo pasok sa training ng sa army, sa taon. Nawala na yon. Inalis pa ang ROTC. Ano na, disiplina. Wala nang ginagawa ngayon, kahit nga yung mga enforcer walang ginawa kundi magsasayaw sayaw. Sa TikTok. Samantalang ang mga bansa, nagte-training sila. No? Nawala ng military training talaga Pati nga scouting nawala Laging handa. Ngayon, laging hindi handa. Kaya tumatakbo yung mga iba dyan sa mga enforcer dahil wala silang lisensya. Nagdadrive sila. Dakasan lang ng loob yan. Pag nahuli, huli, malas mo lang. Hindi ganun. Pangalawa, the discipline of discomfort. Hebrews 12:11. Ayaw natin ng discomfort. Sino rito ang may gusto ng discomfort? Lahat tayo gusto natin, komportable tayo. Kaya nga, pagka gusto mo ma-comfort, punta ka sa comfort room. Comfort room nga ba yan? May mga comfort room ang mga gas station ngayon, naka-aircon, pwede mong tulugan, may lounge, may sala doon, may TV pa. No? Oh. Talagang komportable. Ngayon, pagka walang disiplina sa paggamit ng mga public CR, ang mga tao, ang babaho, ang dudugyot ng mga CR. Kaya nga minsan nabanggit ni Pastora na dapat tayo ay hindi exclusive. Binanggit ito dati ni Bishop Uriel. Ano? Bakit? Gawin nating 5-star ang tipo ng simbahan. Bakit? Kasi pagka ang CR natin mabaho, marumi, ibig sabihin, exclusive lang tayo para sa mga may hirap. Paano pag dumating dito ang presidente ng Amerika, pwede yung hindi magsisiyar yan dito. So, exclusive tayo. Dapat inclusive. Mayaman o mahirap, pwede dito. 5-star. Kasi ang karamihan ganun Ang daming ng miyembro, ang laki ng church, masaya. Pero tingnan mo ang mga CR nila. Dugyot. Dugyot. Ngayon, hindi sabihin na, sayang lang ang pera dyan, dapat ay gamitin sa mission. Hindi.
Dito nag-gather ang mga tao, kailangan natin gastusin yan. Oh. Nung araw kasi, yung galing ako sa isang malaking church eh. Yung pagbili ng bumbilya, kine-question pa ng board. Eh, dami-daming pera, milyon-milyon. Saan gagamitin niya? Oh. Pinababayaan ninyo na may pundilong bumbilya? O, sasabihin na ng mga taong yan. Pag may pumunta doon, yung arang bumbilya, hindi nila maalagaan, kaluluwa ko pa. Hindi ba? Walang paano ako maalagaan dito? Eh, tignan mo naman yung bumbilya, kikisap-kisap dyan. Oh. Tapos yung relo, walang baterya. Oh, hindi maganda. Eh, exclusive yun para sa mga mahihirap lang. Maging inclusive tayo. Nung araw, ang natanim sa akin, ang gospel, ipipreach sa mga mahihirap lang. Sa mga grassroots. Kaya nagmi-mission kami, pupunta kami. Nung nandito tayo sa Apex, di ba? Nag-invite kami ng mga indigent sa Makati. Ang dami, indigent. Eh, ang iba nun, mga opportunista pala eh. Uutangan tayo lahat. So, bakit tayong gano'n nasa isip natin? Doon, pastor, maraming mahirap doon. Dali natin sa Panginoon. Oh, kasi daw si Jesus para sa mahirap. Hindi gano'n yan. Nami-miss natin eh. O, kaya nagkaroon ngayon ng mga mega church kasi nga, wala ang nag-share doon sa mga mayaman. Kaya nga si Apostol Pablo, humarap siya doon sa centurion. Doon sa mga merong matataas sa katungkulan, hinarap niya yon. Sa Greek, sa Rome, hinarap niya. Hindi siya natatakot. Bakit? Meron siyang ipagmamalaki. May credential siya. Ang Panginoon. Eh tayo, parang nangyayari. Ultimo ang mga maliliit na churches, ultimo mga pastor, ay parang mga lagi na lamang humihingi ng ayuda. Ang tawag doon, parasite. So, bumababa ang tingin ng mga tao doon sa mga lingkod at mga anak ng Diyos katulad natin. Eh, gusto niyo palang kumita ng pera, ba't kayo nagpastor? Trabaho lang kayo. Di ba? Gusto mo kumita ng pera, magtrabaho ka. Ayaw natin po ng discomfort sa totoo lang. Kaya nga noon, ang mga churches, hindi aircon. Pag summer, ang init, paypay ng paypay mga tao. Naka-chandelier kami, ha? Paypay. Nakabukas na yung mga side, mga doors na ganyan. Paypay pa rin. Pag di na makatagal, may tatayo dyan. Papahangin na doon sa likod. Pero buti nga ngayon, may mga naka-aircon na. Kasi kailangan medyo komportable tayo. Kailangan ayaw natin ng discomfort. Ilang tayo, hindi tayo mapakali pagka mayroong mga discomfort. No? Di ba, halimbawa, magdamit ka ng parang may amoy o kaya ay hindi fit sa'yo, parang, I feel parang may, hindi ka komportable. Sometimes the Lord comfort those incomfortable and discomfort those who are comfortable. Baligtad ang ginagawa ng Panginoon. Yung masyadong komportable, di-discomfort niya. Sumobra naman ng relax mo dyan. Yung mga hindi komportable, i-comfort niya. Yan ang trabaho ni Lord eh. Kaya merong the discipline of discomfort. He could have returned to his old life of prestige. Pagka yung nakita natin, yung iba, Paul was outstanding that he could successfully, in any field, he chose to enter. Kaya niyang pasukan. But God took him, captured him to service. Inaresto siya ng Panginoon. Sino rito na-aresto ng Panginoon? Halika, arestuin kita. Kasi kaya niya eh. In his own effort, magaling si Paul. May kaya sa buhay. The Pharisee of the Pharisees. Pero inaresto ng Panginoon sa simpleng bagay dahil kay Kristo, sabi niya, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. So, lahat tayo inaresto ng Panginoon.
Service that led him to a great hardship and deprivation. Dumating sa punto na ultimong yung mga bagay na dati niyang ginagawa, nadi-deprive siya. At merong hardship na dinadanas siya. For the sake of Christ. Sa kanya, hindi yun discomfort. Sa kanya, yon ay sa Panginoon. Deprivation? Tayo ba nadi-deprive? Nung araw, may mga ganun. Halimbawa, lalaki ako. Na-deprive ako nung araw sa laro. Naaga ako nag-asawa. So, nung ako'y nag-asawa na maaga, bumabalik ako sa pagkabata kasi na-deprive ako eh. Hindi ko na-enjoy ang buhay ko nung ako'y bata pa. Maraming ganon. Na-deprive siya. Kaya nung siya'y tumanda, nagka-asawa, nagka-pera, tsaka siya bumibili ng mga laruan. O, model naman, hindi naman basta laruan. Na-deprive eh. Ay, hindi, collector lang yan, collector. Na-deprive ka sa pagkain nung bata ka, nagsumikap ka, nag-aral ka, nakagraduate ka. Nung ma-deprive ka, dahil na-deprive ka, dahil ang ulam mo lang nung araw ay tuyo, nakaka-high blood ng tuyo. Di ba? Tuyo na naman! Ayan, high blood. Na, alam niyo ba na ang nakaka-high blood sa baboy? Hindi yung lechon, yung buto. Abe, dumating ba sa isang kainan eh, nung makita niya, buto na lang, inabot niya, na high blood siya. Na-deprive siya. So, pag bata ka, na-deprive ka sa masasarap na pagkain, nung magkaroon ka ng sweldo, nakatingin ka ng sweldo, kinainan mo lahat ng mga masasarap na kainan na hindi mo natitikman ng araw. Na-deprive ka kasi. Oh. Sino ba yung nagkwento sa meron siya kakilala na lahat, yun nga pala, kaibigan ko noon nakaraan. Lahat ng number one, lahat ng pinakamahal, yun ang lagi niyang binibili. Lagi siya nakaabang, anong bago? Anong bago ng iPhone? Anong bago ng ganito? Lahat yung pinakamahal, ako muna, bago sila. Tanungin mo, kung may kasiyahan yung taong yun, wala sa satisfaction. Samantalang tayo, kahit na ganito lang, okay na. Pero pagka gano'n ang tipo mo na lahat ng bagong sports car meron ka, paano ka pa sasaya? Tayo kahit di sports car, masaya na tayo. Every deprivation which Paul suffered was nevertheless an evidence of his privileged position. Ebidensya yon na tayo ay privileged ng Panginoon. Kaya nga binubuksan niya ang mga opportunity sa atin. Even those companies, mga negosyo, lahat. Hindi pwede sabihin na ang preaching ng gospel ay doon lamang sa kasulok-sulukan grassroots. Kundi sa lahat, kaya tayo nilalagay ng Panginoon sa trabaho, sa lahat niyan, upang tayo ay makita natin yung ating privileged position as servant of Jesus Christ. Noong araw, hindi rin, ang tingin natin, pagka-spiritual, kailangan mukhang kaawa-awa. Di ba? Hindi. Dapat nga magdamit ka na maayos. Noong araw, ganun. Para kaawaan nyo. Ang mga Kristiyano, ang mga pastor ay mukhang kaawa-awa. Kaya ayaw nila magpastor. Butas yung sapatos. Tumayo yung miyembro. Tinanggal niya yung pera nakabalot sa lastiko, sa goma. Tinanggal niya. Kala nung pastor, bibigay sa kanya yung makapal na pera. Hindi, binato yung elastiko. Ayan, pastor, itali mo yung sapatos mo. So, ganun nga mangyayari yan. So, hindi ka nagiging patotoo na privileged position ka. Na ang isang anak ng Diyos ay hindi naman kaawa-awa, dapat lagi. At lalo na nga, yung mga mahirap na born again, basta nakakaroon na sila ng kasaganaan sa Panginoon. Na hindi nila matanggap doon sa mga natural things. Well, the discipline of discomfort is part of Christian discipleship. Kasama yan. Hindi ka komportable sa ngayon. Yan.
Bahay na titira namin, ayoko na rito. Yan. Discomfort. Tinuruan ako ng Panginoon. Pastor, may lalabas. Gising. Pastor, magpapalit tayo. Gising. Ang hirap ng gano'n, no? Tapos wala kang maparadahan. Dahil nakaparada ka. Meron naman pumarada doon. Hinarangan ka. Hindi mo malaman kung saan mo hahagilapin. Pagka gano'n, gusto mo magwala, di ba? Ay, kanina ito. Hindi niya pa alam. Pastor ako. Doon sa mga taga-Taytay, meron gano'n eh. Mga ugaling ano. Bakit mo ako hinuhuli? Hindi pa alam, taga-Taytay ako. Gano'n ang katuwiran eh. Dito sa Taytay, walang helmet dito. Bakit? Taga-Taytay ako eh. Talagang titigas na mukha eh. Tayo, minsan, hindi tayo parang kinakailangan magkaroon ng isang connection. Ang connection natin kay Lord eh. Di ba, nag-name drop tayo? Yun nga, yung mga hinuhuli ni Gabriel ko eh. Hindi ba alam na ako ay isang abogado? Tapos may doktor pa, no? Isa akong doktor. At ako ay, member ako ng CIDG. O asan? Sige, lapit ako. Hindi siya bumigay doon. Mga connection ba? Hindi ba alam na ako parang ako pamangkin ni former BIR Commissioner Efrem Plana. Hindi ba alam na ako pamangkin ng Justice? Bakit niyo ako inuhuli? Name dropping pa, no? Kawalan ng disiplina. So, talagang, pero tayo, kung meron man tayo pagmamalaki, anak tayo ng Diyos. Minsan kinahiya natin eh, na nag-apply ka ng trabaho, di mo sinabi, born again ka. Yayayain ka sa inuman niya. Hindi, secret agent ako. Walang secret agent kay Lord. Yung may makita natin, tayo po ay binigyan ng pribilehiyo. Binigyan ng pribilehiyo. The discipline of discomfort is part of discipleship. It is not to be avoided or evaded. Huwag nating iiwasan. Huwag nating iiwasan. Umiiwas tayo kasi minsan, naku, yan na naman. Naku, may training na naman nung araw, gano'n eh. Training na naman. So, parang ina-avoid natin yung medyo hindi komportabling mga bagay. Nasanay ka naman sa sobrang comfort. Ang tawag doon ay yung ating dating mensahe, comfort zone. Pagka ikaw ay kinuha ng Panginoon sa comfort zone mo, ibig sabihin na mayroong dapat kang ginagawa na hindi mo ginagawa. Alam niyo doon sa church na pinanggalingan ko, parang ayaw namin lumabas doon pagka kami may fellowship ng mga kabataan. Hindi kami lumalabas. Bakit? Ang ganda ng building namin. Ang sarap tumambay doon. May pagkain dyan, may naka-aircon. Doon lang kami lagi, kita-kita. Ganun lang. Hindi namin alam na may purpose kami. Kinakailangan lumabas kami, mag-reach out, maging sa trabaho, sa eskwela. Hindi. Ang sarap ng buhay namin doon. Parang dito, no? May salamin, laki ng salamin. May aircon, ang sarap tumambay dito. At minsan may kainan pa. Hindi naman linggo-linggo. Dati kasi every month tayo merong salo-salo. Gusto ba ibalik yun? Once a month, meron tayong salo-salo dito. Yun ang ating naging kultura noon na na-break muna. Okay? So, hindi natin ito dapat i-avoid, but accepted as part of the learning process. Panghuli, the discipline of disappointment. Yan. There are many disappointments in life. Hindi lahat ng bagay ay laging pumapabor sa atin. Pero hindi nangangahulugan, pag hindi pabor sa iyo, ay titigil ka. Minsan, yun ang paraan para malaman kung totoo ka. Kasi ang karakter ang minomold dito eh. Ngayon ako mga napapanood sa social media ng mga nagsushooting na parang yung isang CEO nagpanggap na cleaner, gano'n, nagpanggap na muchacho, gano'n. Inapi na inapi. Hindi nila alam yung pala ang may-ari. Diba? Ng restaurant, kahit sa bubble gum, di ba meron gano'n? Yung hindi nila lahit nila, yung pala ay siya may-ari, no? Pero nagpakumbaba yun para malaman niya kung anong klase ng mga tauhan meron siya. Yung character.
E di syempre, yung mga yun, makita mo, inaapi-api yun, ano, you do not belong here. Yan, wag gano'n, no? Pero totoo nangyayari yan. Pati yung ano, yung sa US, gano'n eh. Yung discrimination, black and white, meron pa rin. Dito sa atin, meron pa mga discrimination niya. Kanya-kanya yan.